Good news kay Anthony Edwards. Brown nagreklamo sa NBA kay Embiid. Austin Reeves may mensahe sa free throw ni SGA bago ang matchup series. Maaaring hindi masyadong makaligtaan ni Anthony Edwards ang serye ng Minnesota Timberwolves laban sa San Antonio Spurs. Ayon sa mga ulat, nagpapakita siya ng pagbuti at una nang inaasahang makakalaro sa Game 3 o Game 4, ayon kay Shams Charania ng ESPN. Ngunit mukhang mas maaga pa siyang makakabalik dahil nakalista siyang questionable para sa Game 1 at maaaring makapaglaro kung maayos ang pakiramdam ng kanyang tuhod matapos ang workout nitong Lunes, ayon kay John Krawczynski ng The Athletic. Nagtamo si Edwards ng hyperextended knee injury na may kasamang bone bruise sa Game 4 ng first round series ng Timberwolves laban sa Denver Nuggets. May iniinda rin siyang problema sa kabilang tuhod, kaya inaasahang makakaliban siya ng ilang laro kung hindi man buong serye laban sa Spurs. Gayunpaman, mukhang mas mabilis ang kanyang paggaling kaysa sa inaasahan dahil may posibilidad siyang makalaro agad. Kung makakalaro nga si Edwards, malaking sorpresa ito. Tinawag pa nga siyang Wolverine ng medical staff ng Timberwolves dahil sa bilis niyang gumaling. Ngunit kahit ang pinaka-optimistikong tagamasid ay hindi inaasahang magiging handa siya agad. Sa kabila ng mga ulat, marami pa ring tanong ang nananatili. Posible kayang naglalaro lang ng mind games ang Timberwolves laban sa Spurs sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya bilang questionable kahit wala naman talagang planong ipalaro? At kung makakalaro man siya, ano ang magiging kondisyon niya? Limitado na siya ng tinatawag na runner's knee sa serye laban sa Nuggets bago pa ang bone bruise at ngayon ay may discomfort siya sa parehong tuhod. Isang bagay ang malinaw, maging sa Game 1 man o sa mga susunod na laro, tila makakalaro si Edwards sa seryeng ito sa isang punto. Bukod kay Edwards, nakalista rin sa injury report ng Timberwolves si Donte DiVincenzo bilang out dahil sa Achilles injury na maglalayo sa kanya sa natitirang playoffs, at si Ayo Dosunmu bilang questionable dahil sa pananakit ng calf na naging dahilan ng kanyang pagliban sa Game 6 laban sa Nuggets. Sa panig naman ng Spurs, si Carter Bryant ay nakalista bilang questionable dahil sa foot sprain habang wala ng ibang pangalan ang lumabas sa kanilang injury report. Sa ibang balita naman, sinabi ni Jaylen Brown, forward ng Boston Celtics, na may agenda umano ang mga referee laban sa kanya sa 7 larong pagkatalo ng Boston sa first round laban sa Philadelphia 76ers sa kanyang Twitch stream noong linggo. Ipinahayag ni Brown ang kanyang pagkadismaya sa officiating sa serye, pati na rin kay Joel Embiid na kanyang inakusahan ng pagfa-flop na aniyay sumira sa laro. Si Joel Embiid ay isang mahusay na manlalaro, isa sa pinakamahusay na big man sa kasaysayan ng basketball, pero nagfa-flop siya. Alam niya iyon, sabi ni Brown. Hindi na ito bago, ganoon talaga. Sa isa pang bahagi ng stream, ipinakita ni Brown ang isang play kung saan si Paul George ng Sixers ay tila bahagyang nagtulak bago gumawa ng offensive move. Kung tatawag kayo ng push-off, tawagin ninyo yan, ani ni Brown. Parehong galaw, parehong referee, tapos wala lang, tuloy ang laro, di ba? Pero ako tatawagan ninyo? Lahat naman ginagawa yan, pero kung ako yan, offensive foul agad. Tinawagan si Brown ng 10 offensive fouls sa first round, doble kumpara sa susunod na may pinakamarami, kabilang sina Jalen Duren, Karl Anthony Towns, Neemias Queta at Stephen Castle. Lahat ng magagaling na manlalaro ginagawa ito. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Malinaw na may agenda, dagdag pa ni Brown. Kung si Jalen ang gumawa ng galaw na yan, tatawagan ng offensive foul at babantayan bawat pagkakataon. Hindi ko alam kung dahil ba nainis ko ang mga referee. Madalas ko silang pinupuna at kinokontra. Kaya siguro naisip nila, sige, babawi kami sa playoffs. At iyon nga ang ginawa nila. Malinaw na may agenda. Tingnan ninyo ang parehong galaw. May ilang referee na kung ako ang tatanungin, dapat imbestigahan. 3 sa kanila ang nasa huling 3 laro namin. Sa regular season, pumangalawa si Brown sa may pinakamaraming tinawagang offensive fouls na may 40, habang si Towns ang nanguna na may 65. Sa serye ng Celtics at Sixers, halos pantay ang foul calls ng dalawang koponan. Ang Celtics ay may 136 personal fouls, habang ang Sixers ay may 132. Sa ibang balita naman,
Nakalusot ang Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets sa unang round, higit sa lahat dahil kay LeBron James na tila bumalik sa kanyang prime upang kunin ang 4-2 na panalo sa serye. Napilitan si James na muling gumanap bilang pangunahing ball handler at scorer nang ma-injure sina Luka Doncic at Austin Reeves, ngunit higit pa niyang nagampanan ang responsibilidad. Sa kabutihang palad para sa Lakers at kay James, nakabalik si Reeves sa Game 5 at tumulong upang tuluyang maisara ng koponan ang serye sa Game 6. Si Reeves ay isa sa pinakamagagandang success story sa NBA, ngunit sinabi niya na kahit ano pa ang makamit niya sa liga ay hindi maikukumpara sa panalong makakasama si James. Ayon kay Dan Woike ng The Athletic, top of the list, sabi ni Reeves sa The Athletic. Pagkatapos ng laro lumapit ako sa kanya at sinabi ko, "Grabe ka talaga. Hindi ito parang may hinihingi ako. Hindi pa ako kailanman humingi sa kanya ng kahit ano. Sinabi ko lang, salamat. Gusto kong maging totoo ang relasyon namin at sinabi ko sa kanya ng direkta, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging bahagi nito. Kasi gabi-gabi may bago at talagang kahanga-hanga siya." Sa edad na 41 at nasa ika-23 years na sa liga, muling binago ni James ang kahulugan ng prime ng isang modernong NBA superstar at sa takbo ng mga pangyayari ay kaya pa niyang maglaro ng ilang taon kung gugustuhin niya. Ang kanyang kakayahang manatiling handa pisikal man o mental ay halos walang kapantay at mahirap isipin na may ibang manlalaro na makakatumbas sa kanyang produksyon at haba ng karera. Isa si Reeves sa mga maswerteng manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakakapaglaro at nagtatagumpay kasama si James, at ngayon ay haharap sila sa hamon na pabagsakin ang defending champions sa second round. Papasok ang Oklahoma City Thunder bilang malaking paborito, lalo na't inaasahang hindi makakalaro si Doncic sa simula ng serye. Ang manalo kasama si James ay isang kapana-panabik na karanasan para kay Reeves, ngunit kung malalampasan nila ang Thunder, iyon ay magiging napakalaking tagumpay na maidaragdag sa kanilang mga karera. Bakit nagpasalamat si LeBron James kina RJ Barrett at Raptors? Ang Lakers at Thunder ay nakatakdang maglaro ng Game 1 sa Miyerkules, mas huli kaysa sa inaasahan. Naantala ang laro matapos pilitin ng Toronto Raptors ang Game 7 laban sa Cleveland Cavaliers dahil sa dramatikong 3-pointer ni RJ Barrett. Dahil dito, nakakuha ng ilang dagdag na araw na pahinga ang Los Angeles at tiniyak ni James na pasalamatan ang Raptors at si Barrett sa pagbibigay sa kanya ng karagdagang oras upang makapagpahinga. Ang bituin ng Los Angeles Lakers na si Austin Reeves ay nakatakdang harapin ang kasalukuyang NBA MVP na si Shai Gilgeous-Alexander at ang Oklahoma City Thunder sa second round ng NBA playoffs. Kamakailan ay ibinahagi ni Reeves ang kanyang tapat na opinyon tungkol kay Gilgeous-Alexander bago ang Game 1. Tinanong ang Lakers guard tungkol sa kakayahan ni Gilgeous-Alexander na makakuha ng fouls na isa sa mga pinagtatalunang aspeto ng kanyang laro. Bagamat may mga fans at eksperto na inaakusahan ang Thunder star bilang foul baiter o free throw merchant, nilinaw ni Reeves na wala siyang nakikitang mali sa estilo ng paglalaro ni Gilgeous-Alexander. "Alam ko na sensitibong usapin yan kasi pinalalaki ito ng marami," sabi ni Reeves nitong Lunes. Ayon kay Daniel Starkand ng Lakers Nation, gusto niyang manalo at gagawin niya ang lahat para manalo. Kung kailangan niyang mag-shoot ng 20 free throws, okay lang. Kung ako ang makakashoot ng 20 free throws, matutuwa ako. Wala akong nakikitang masamang intensyon sa paghahanap ng paraan para makarating sa free throw line. Ngayong season, si Gilgeous-Alexander ay may average na 9 free throw attempts kada laro. Tumaas pa ito sa 12.3 kada laro sa 4 na laban kontra sa Phoenix Suns sa first round ng playoffs. Ang 4 na beses na All-Star ay may 89.8% na shooting mula sa free throw line laban sa Suns, kung saan 11 sa kanyang 33.8 points kada laro sa serye ay mula sa free throws. Kumakampi si Reeves kay Gilgeous-Alexander sa matagal ng debating ito. Para sa kanya, walang problema kung gaano kadalas makarating sa free throw line ang Thunder star. Gayunpaman, gagawin ni Reeves at ng kanyang koponan ng lahat upang mapababa ito kapag nagharap ang Lakers at Thunder sa second round. Ang pagpigil kay Gilgeous-Alexander na makapunta sa free throw line ay magiging malaking hamon para kay Reeves at sa kanyang mga kakampi. Posibleng ito rin ang magdikta kung gaano magiging matagumpay ang Lakers laban sa number 1 seed na Thunder.
May home court advantage ang Oklahoma City sa seryeng ito. Gaganapin ang Game 1 sa Miyerkules sa Paycom Center na may tip-off sa ganap na 8:30 AM.